Masters! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, syempre hayaan niyo muna akong batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating Master Worm Health Trivias. Bago pa tayo magsimula ay hingin ko muna ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel Master Worm for more updated contents. At sana po ay naka-full bell notification po kayo para always kayong updated sa aking channel. So ang ating topic for today is about sinusitis, also known as rhinosinusitis. So baka nagtataka po kayo at ito included po sa ating topic kasi connected po ito sa one of the causes ng sore eyes. So we're still with eye care pero itatakil po natin ang iba't ibang mga causes or mga problems na related po or sa sore eyes. So sinusitis is one of them. So ano po ba yung sinusitis? It is the inflammation of the tissues in your sinuses. So makikita niyo po yung kulay brown dyan sa picture. Yun po yung ating sinuses, di ba? So the spaces in your forehead, cheeks, and nose usually filled with air. Ayan po yung sa picture ng sinuses. So the sinusitis word is a coined word. Dalawang words po yan which means sinus, which is the part that was explained, and itis, which means inflammation. So, nag-i-inflame ang ating sinuses. So, samahan niyo po ako at itakil po na ito, yung sinusitis, para po meron tayong another knowledge kung paano natin ito i-manage at kung paano natin ito gamutin naturally. So, ano po yung mga common symptoms? Ano po yung mararamdaman nyo kung meron po kayong sinusitis? Number 1 is runny nose or stuffy nose. So parang barado po siya. Next is headaches. Sakit yung ulo niyo po. And sore throat, bad breath, facial pain or pressure. May sakit po sa yung mukha or may pressure po siya. Next po is cough or ubo. And then post-nasal drip. So meron po siyang parang walang humpay na parang may discharges po na lumalabas po sa ating ilong. So, baka magtanong kayo kung ano yung mga usual causes, di ba? So, number 1 is common colds, yung nagkatrangkaso ka. At during the whole time na meron kang trangkaso ay possible na meron kang sinusitis or possible na hindi muna mawawala yung sinusitis kasi inflamed yung sinuses mo. Even though na tapos na po ang iyong common colds. And of course, allergies. So, meron po tayo mga allergic reactions sa ating environment or kung sa paligid natin or sa nakain natin or syempre because of lifestyle. So, it can also cause your sinuses to inflame. Or it can also be caused by viruses, bacteria, and fungi. So, ito po, may mga different causes po ng sinusitis. At ang mga pinaka-common po na causes, syempre, it can be a result of a viral infection. So pag viral infection po siya mga masters, it will go away on its own. So mamamatay lang yung virus and the problem will just disappear. So ang importante po dyan is you just rest, take a rest, have a good hydration. So mag-hydrate po, mas maganda yung uminom kayo ng mga hot teas and of course, your vitamin C and eat nutritious food, especially yung mga fruits that are rich in vitamin C. And of course, at least 6 to 8 hours of quality sleep. Yun ang mga importante dyan to build your immune system. As your natural or naturopathic health mentor, please allow me to share some natural ways or how to manage or how to make your life easier na hindi po tayo uncomfortable during the time kung meron tayong sinusitis. So ito pong tawag natin is natural remedies for sinusitis. So I hope you guys will learn from this. So ang first natin na i-discuss is nasal irrigation. Sinong familiar po sa inyo sa nasal irrigation? So one of the best relieving irritation and nasal congestion na procedure na pwede natin gawin to relieve
sinusitis, 'di ba? Alam naman natin kanina, na-discuss natin kung ano yung nafe-feel mo pag meron tayong sinusitis, 'di ba? Parang may pressure talaga diyan na bumabara. So with the help of this procedure, the nasal irrigation, this treatment lets you gently flush out nasal passages and clear mucus using a saline solution. So saline solution is of course salt. So meron po siyang ginagamit na salt, that's saline. And later as we go along po ay ipapakita natin at i-discuss natin kung anong mga gamit na kailangan po natin at paano po natin i-perform ang tinatawag nating nasal irrigation. So to perform this simple technique, very simple lang pala siya. You can use a neti pot. Ayun, neti pot. Mamaya ipapakita natin yan. Bulb syringes or a special squeeze bottle. So yun po yung mga kailangan po natin, no, 'di ba? Neti pot, bulb syringes, or a special squeeze bottle. And of course, there's involvement of salt because saline po ang solution na ginagamit po dito. So ano po ba yung ating mga kailangan? So number 1 is add 1 teaspoon of pickling or sea salt to a glass of distilled, filtered, or sterilized water. So, i-describe ko muna sa inyo mga masters kung anong tinatawag na pickling salt. So, pickling salt, also known as canning salt. Canning, or parang lata, canning salt. So, this is a pure form of sodium chloride or salt with no added additives. Wala po siyang halo, wala po siyang mix lang ibang mga ingredients. Okay, so it's yung mga ingredients na tinutukoy po dito na yung mga additive agents or ingredients are syempre iodine and anti-caking agents. So pure lang po siya yung pickling salt. Wala po siyang iodine at wala po siyang anti-caking agents. So it's finely ground, making it easier and faster to dissolve in water for brining, 'di ba? Familiar pa ba kayo sa tinatawag na brining? Yung usually ginagawa po nila 'yan sa pagpapalambot ng meat. Usually ginagawa ko 'yan sa manok, yung brining. So ito po isang culinary technique sa pagkain, lalo na po ginagamit sa mga meat at sa poultry or sa manok. So sinusoak po, pinababad po yung karne or manok sa asin na may tubig. Solution po ng asin. So pickling salt is one of the best salts that can be used para sa brining. So this brining po ay isang process na nag-infuse ng sa pagkain ng kanyang moisture at flavor. So pinabababad muna yung para magiging malambot at pumasok. During the process of brining po ay pwede mo siyang lagyan ng mga spices, ng mga herbs, 'di ba? Mas madali po siyang ma-absorb ng meat or ng poultry or ng manok pag meron po siyang binabad po siya sa salt na may tubig. Okay? So it takes a while, it takes a few hours para gawin 'yun. Yung iba po is more than 6 hours or more para po pumasok talaga. So this pickling salt is very very good na kasing salt gagamitin po para sa nasal irrigation. Ang sea salt naman is a general term for salt made by evaporating ocean or saltwater lake water. Ayun po, pag nag-evaporate na po yung tubig ng ocean at ng saltwater lake, yan na po ang tinatawag nating sea salt. It is less processed than table salt and contains trace minerals. So may mga trace minerals po siya nakasama. Okay, so like potassium, iron, and calcium that contribute to its flavor and color. So sea salt is available in fine flavor and color. Sea salt is it's like crystal form po siya and has a milder, softer taste. So yun po, pero yung kailangan po natin dito is make sure that do not use table salt. Kasi yung mga table salt po ay meron na po siyang additives, di ba? So sea salt lang talaga, basta importante wala po siyang halong ibang additives like
yung iodine, yung na-mention natin kanina, di ba? At anti-caking agents. So, kasi iba na po yung pag pumasok na po yan kasi ililinis natin yan sa loob ng ating ilong. So, dadagdagan din natin yan ng 1/2 teaspoon of hydrogen peroxide. Ayun, tandaan niyo po 1/2 teaspoon lang po ng hydrogen peroxide, or kung wala po kayong hydrogen peroxide ay pwede pong 1 pinch of baking soda to the mixture. So yun po yung gagawin nating mixture para po sa ating nasal irrigation. So pag meron na po kayong solusyon, all you have to do is, ito po yung mga kailangan natin. It's either you can buy a bulb syringe, yun po yung kulay blue, and of course yung neti pot. Yung parang pitchels po siya. And then, ang paano gawin po yan? Dahil sa picture, stand over a basin or sink and spray or pour or squirt some solutions into your nostrils. Tilt your head to allow the liquid to flow out of your other nostril. So, dapat po papasok siya sa isang nostril, dun siya lalabas sa kabilang nostril. Yun ang purpose niya. It's called irrigation. So, repeat with your other nostril to remove bacteria and other irritants. Follow this procedure or this treatment once a day to alleviate the symptoms of sinus infection. So, ulitin niyo lang po, once a day, para mas madali po tayong makarecover. Alright mga masters, at bukas po ay pagpapatuloy po natin yung lecture natin, other natural remedies po para sa sinusitis. Maraming salamat po sa inyong love and support. Again, this is your one and only Master Worm. God is great. Yahoo!